Pag-usapan na natin yung kaso. Nako, ayan na, exciting. Kasi alam nyo mga kababayan, etong kaso na ito, pakita lang natin. Yan. Ay, nako po. Yung kaso na yan, yan. Sinasabi dyan, linawin na natin, maraming mga yan maraming paliwanag yan. Maraming sinasabi dyan, okay? At yan ay iisa-isahin natin. At pag-uusapan natin, ano ba ang nangyari? Bakit ganyan ang desisyon ng korte? Di ba? Pag-usapan natin. No, ito. Una, sinasabi ng korte dyan na walang malis. Okay? Hindi napatunayan na may actual malis. Napaka-importante kasi sa cyber libel ang actual malis. Ano ibig sabihin nitong actual malis? Remember, si Mauricio, yung witness na umamin na binayaran, itinago siya ni Ontiveros. Yun yung statement ni Mauricio. Okay? Statement niya po yun. Kami po, at yung iba pa pong kakasamahan ko, ay nagkomento, di pala Mauricio, Maurilio. Sorry. Pasensya na. Maurilio. Okay? Mauricio ako na Mauricio. Maurilio, ayan. Sabi nung yung Rene, alam ko Rene yan yung pangalan. Si Maurilio na lang, sige. Si Maurilio, ang sabi niya, binayaran na tinago daw sila at talagang pinipilit sila ng kampo ni Ontiveros. So kami naman nagkomento. At ang isa nga sinasabi namin, sumagot ka, totoo ba yan, hindi ba yan? At bigla kaming dinimanda at sinabing may cyber libel daw yon. Tanggalin ko na muna dito na hindi nakikita yung ating delete na lang natin. Yan. Okay? So sabi nga doon, kami daw po ay nagsisinungaling. Ito ang sinabi ng korte. Walang actual malis. Ano ibig sabihin ng walang actual malis? 1, hindi napatunayan na nagsisinungaling kami. Ibig sabihin, yung paratang ni Maurilio, okay, ay hindi niya napatunayan na mali. Okay? Wala siyang pinresentang ebidensya na magpapatunay na mali yun at the same time, hindi niya mapatunayan na alam naming mali yun. At itinuloy pa rin namin yung banat. Yun yung tinatawag na actual malis. Kailangan patunayan mo na etong tao na to, alam niyang mali, alam niyang kasinungalingan, and yet diniscuss niya pa at kinumentuhan niya pa at tilang sinasabi niyang totoo. Okay? Doon pa lang sa basic na hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio ay malaking bagay na. Di ba? Ibig sabihin wala siyang napresenta na etong taon to nagsisinungaling. So, kung nagsisinungaling siya, dapat alam namin na nagsisinungaling siya and yet binanggit pa rin namin na totoo yung sinasabi niya. Yun yung actual malis. Ang problema, hindi niya nga po napatunayan. So, anong ibig sabihin ng hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio? Ibig bang sabihin ito, totoo ang sinasabi ni Maurilio? Come to think of it. Kasi wala naman siyang kasi kaya nga siya natalo kasi wala siyang pinresinta. Wait, kasinungalingan yan, alam nilang kasinungalingan, and yet pinakalat pa rin nila. Yun yung actual malis. The mere fact na wala kang napatunayan na kasinungalingan, ibig sabihin, wala. Pero linawin natin hindi sinasabi ng DOJ na totoo yung sinasabi ni Maurilio. Okay? Hindi niya sinasabi ng DOJ yun. Kasi sa DOJ ito kinaso Pero mas masakit, hindi napatunayan na sinungaling. At sa batas, malaking diferensya nun. Di ba? Ibig sabihin, hindi man sinabi ng DOJ, si Maurilio, totoo yung sinasabi niya. Walang sinasabing gano'n ng DOJ, linawin natin Pero ang matindi dyan, yung sabihin na, sandali, hindi napatunayan ni Ontiveros yung akusasyon ni Rene
na o ni Maurilio na mali siya o kasinungalingan yun, di ba? Walang nagawa si Ontiveros. Mantakin mo. O ano ito? Di ba? So ibig bang sabihin nito, ano siya? Katotohanan? Yung mga sinabing binayaran siya, katotohanan? Kasi hindi ka nagpresenta eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, halimbawa, kuwari yung mga kakasuhan ka ng cyber libel. Kunwari may sinabi ako sa isang tao na etong tao na ito, ano ito eh, nangutang sa akin ng 5 milyon. Sana totoo. Sana may 5 milyon ako. Diba? Nangutang tong taon doon sa akin ng 5 milyon at di niya binayaran, walang niya siya, bla bla bla. Diba? At bigla akong kinasuhan ng libel nung tao na yun. Sabi niya, wow, sinisirang puri mo ko. O eto, kaso, plak. Mo, diba? O ngayon, paano ngayon mananalo siya? Kailangan patunayan niya na wala siyang utang. Patunayan yun. Diba? Patunayan niya na mali ako. So, anong ibig sabihin nun? Kung nanalo ako sa kaso, ibig sabihin, hindi man sinabi ng korte o hindi man sinabi ng prosecutor na totoo yung sinasabi ko, pero one thing is true. Hindi mo napatunayan na wala siyang kaso. Diba? Kuwari, sinasabi mo sinungaling ang isang tao. Ikaw magsasabi, obligasyon mo ngayon na patunayan na mali siya. Ikaw dapat ang maglatag ng ebidensya. Ikaw ang may burden of proof. Diba? Na mali ako. Anong hatol? Wala. Zero. Nada. Ni isang matibay ni ebidensya na kasinungalingan ang sinabi ni Maurilio. Nada. Wala. Walang ebidensya. Talo. Olat. So balik natin ngayon ang tanong. Ontiveros, ibig bang sabihin nito, totoo ang mga akusasyon ni Maurilio sa'yo? Na tinago nyo daw siya? Sinuhulan nyo daw siya? Tanim witness daw siya? Kasi kung gumawa ka na ng parang tawag dito, hakbang para idemanda kami, bakit hindi mo pinatunayan sa korte na hindi totoo yung sinasabi ni Maurilio at alam nitong mga to na hindi totoo yon at tinuloy pa rin nila? Nakukuha nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, sumuplak sa kanya to. This is a victory for every Filipino, not only me. Not only Topacio o sila, kung sino mamampug dinimanda doon. Hindi to victory namin, victory natin lahat to. Bakit? Napatunayan natin na itong si Ontiveros, hindi niya kayang patunayan na sinungaling si Maurilio. Ibig sabihin ba nun, totoo ang sinasabi ni Maurilio sa'yo? Na binayaran niyo siya para maging witness laban kay Pastor Kibuloy? Kasi hindi niyo napatunayang mali eh. Di ba dapat patunayan nyo? Kaya nyo nga kami dinimanda eh. Parang sinasabi nyo hindi totoo yan o dinimanda nyo kami. Ano sabi ng korte? Hindi mo napatunayan na mali kami. So patay tayo dyan. Kaya nga victory ito eh. Ito ang victory. Di ba? Victory ito. Na para sa mga Pilipino, nalaman natin ang tunay na katotohanan nito. Sabi nga ng DOJ, hindi sinabi ng DOJ, okay? O sabihin, negative. Hindi ito ang sinabi namin. Hindi nila sinabi na mali ang opinion ng mga vloggers. Ang sinabi ng DOJ, linawin lang na po natin to ayon dito sa desisyon. Hindi napatunayan na kasinungalingan ang pinanggalingan ng opinion. Malinaw yun. At kapag hindi mo napatunayan kasinungalingan, hindi ka din pwede magdemanda ng libel. Ganun lang kasimple yun. Ganun kasakit. Hindi mo napatunayan. Di ba? Kung si Maurilio, eto, makinig kayo mabuti dito. Kung si Maurilio ay sinungaling talaga, nag-iimbento, gawa-gawa, at scripted ang kanyang sinabi, na ikaw di umano, allegedly, ay kinuha sila, binayaran siya,
kinumbinsi na magsinungaling laban kay Pastor Kibuloy. Ha? Eh di dapat madali mo yang napatunayan. Kasi kasinungalingan eh. Eh hindi mo napatunayan. Diba? Ganun lang kasimple. Kung si Maurilio ay nagsinungaling talaga, nag-imbento, gumawa, nag-istorya, nag-scripted, dapat madali mo yang napatunayan. Pero hindi mo nagawa. Ano ibig sabihin nito? Hindi sapat ang ebidensya mo. Mahina ang kaso niya sa amin at masyado kang feeling mo talaga nasa tama ka. 'Di ba? Alam mo, hindi ka natalo dahil maingay ang mga vloggers. Hindi ka natalo dahil maraming naniniwala kay Maurilio. Pero natalo ka dahil hindi mo napatunayan na sinungaling siya. Yun lang kasimple yun eh. So, ladies and gentlemen, kung hindi napatunayan niya na sinungaling si Maurilio, ibig sabihin, the accusation of Maurilio still stands. Diba? Ibig sabihin, may pawang katotohanan until mapatunayan ni Ontiveros na kasinungalingan ito. Diba? Ulitin natin ha, hindi ho natalo si Ontiveros dahil sa technicality ha. Ha? Walang ganun. Lalo namang hindi siya bumagsak dahil sa connection namin. Wala naman kaming connection dyan. Lalo na ngayon na nasa opposition kami. Ikaw nga sip-sip kay Marcos. Hindi din natalo dahil sa ingay namin dahil kita mo naman, ikaw ang pinakamaingay na balakatak ang bunganga mo dyan sa Senado. Eh, natalo ka. Dahil hindi mo napatunayan, walang laman. Di ba? Alam mo, ito ha, mga kababayan, itong pangyayari na ito, sabi ko nga ho sa inyo, ito ay matatalaga sa kasaysayan na itong si Ontiveros ay hindi niya napatunayan yung akusasyon ni Maurilio na sila ay binayaran nila Ontiveros, sila ay kinumbinsi magsinungaling at binigyan ng affidavit na para akusahan si Pastor Kibuloy. Kaya nga yung mga nagsasabi sa akin, kasi may mga kaibigan ako nagsasabi, bakit nyo ba kinakampihan si Pastor Kibuloy? Bakit nyo ba, alanganin yung doktrina niyan, alanganin yung ganito. Alam mo, hindi namin naman kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil sa doktrina o sa paniniwala niya sa relihiyon. Kasi kung gano'n ang basihan, ang dami nating hindi dapat paniwalaan. Bakit? Eh, di ako naniniwala doon sa ganitong klaseng relihiyon eh. Sa ganitong relihiyon, di ako naniniwala eh. But this is not a talk about belief or doctrine. Di ba? In theology. This is about the person. The person na nakatulong ba siya sa bayan. Ako naniniwala ko, ang daming nagawa ng kingdom o yung kingdom of Jesus Christ na kanilang samahan sa bayan natin. And I've seen it in my own eyes. Yun na lang, alam mo, pumunta ka sa Davao City, bakit yung mga IPs doon gustong-gusto si Pastor? Hindi to kinonvert ha. Remember, they were not forced to convert at hindi sinabing mag-convert muna kayo bago namin kayo tulungan. Ang daming Muslim na gusto si Pastor. 'Di ba? Bakit? Nag-convert ba yung Muslim? Hindi rin. Hindi gawain ni Pastor ang kumbinsing kang pumasok sa kanila. Tutulong siya at tutulong siya. Yan ang nakita. Eh kami nga, hindi nga kami kinukonbinse. Palamura pa rin bunganga ng Banateros eh. Ito nga si Jack eh. Sa SM9 na, dumi pa ng bunganga. Totoo naman eh, di ba? Hindi yun eh. It's because meron talaga siyang nagawa sa bayan. Ang dami niya nagawa sa bayan, sa Davao City. Kita namin yun. Inilibot kami. Ipinakausap kami sa tao. Hindi yung peke, alam mo yun na, ito, gagawin lang namin. Hindi, pinakausap kami sa tao. Nakausap namin. And they were really thankful kay Pastor Kibuloy. Oh, ngayon, may akusasyon sa kanya. Bakit kami naniniwalang hindi siya guilty? Nakita namin mga ebidensya eh. Alam namin yung nangyayari. Meron kaming alam doon sa nangyayari. At isa pa, ito si Rene, kitang-kita na ninyo, hindi na patunayan
nung mismong inakusahan ni Rene. Tandaan ninyo, nag-akusa si Rene dito sa tao na ito, si Ontiveros, na kinuha sila, binabayaran sila para magsinungaling. Hindi na patunayan ni Ontiveros na mali si Maurilio. Walang sinasabi, ulitin ko, linawin ko, walang sinasabi ang DOJ na totoo ang sinasabi ni Maurilio. Wala pa dun sa ganong aspeto. Pero isa ang sigurado, hindi na patunayan ni Ontiveros na nagsisinungaling kami, may actual malice, dahil hindi niya napatunayan na nagsisinungaling si Maurilio. Kasi magkakaroon lamang ng actual malice sa part namin kung etong source na o kinomentohan namin ay nagsinungaling din. Wala nga eh. Actually, isa pa lang yan. Yung pangalawang, nandun sa decision ng DOJ, sinabi ng DOJ, Ontiveros, huwag kang balat sibuyas. Yan ang totoo. Yan ang sinasabi ng paulit-ulit. Yan po ay desisyon na po ng Supreme Court. Na huwag maging balat sibuyas ang kahit sino mang public official. Being sensitive, sabi doon, has no place in this line of service. Gago! In Tagalog, kung politiko ka, hindi ka pwedeng balat, sibuyas at amoy bawang. Ay, iba pala. Iba pala. Gago! Diba? So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, Ontiveros. Lumayas ka na dyan sa posisyon mo kung balat sibuyas ka. Ang hirap dito sa mga politiko na ito, nang hilig magdemanda dahil lang nasaktan sila. Di ba? May ganun silang eksena, nasaktan sila, keso na-hurt ang kanilang feel. Kung ayaw niyong ma-hurt ang inyong feelings, lumayas kayo dyan sa posisyon. Wala kayong karapatan dahil Korte Suprema na ang nagsabi niyan. Alam mo, ilang beses ko na nabasa yan sa dami ng libel ko. Ilang beses ko na nabasa yung part na yan. Public officials should not be onion skin. Yun ang laging desisyon ng piskal sa mga cyber libel ko. Kasi alam mo, sabi kasi nila sa akin, sabi nila, ewan ko kung totoo, pero kasi naman banat ba, pag bumanat ka, ang sakit. Alam mo, masakit lang akong bumanat kung totoo. Kung hindi naman totoo, hindi ka masasaktan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pang bumanat sa akin na bakla ako, tsupain ko pa sila. Alam mo yun? Kasi wala ka, okay sige, go, banat, gusto mo yan? Si Mocha nga, alam na inis ako sa mga bayot. Hindi naman sa lahat. Sa mga bad ding. May mga good ding naman eh. So kung may magbumanat sa akin na meron akong bayot ako, walang problema sa akin. Go anytime, everyday. Gusto mo bayot bay pa? Palitan na natin pangalan ko, bayot bay na lang eh. Kasi alam ko hindi totoo. Meron pang isang pangit na loyalista. Inakusahan ako na may anak daw akong hindi sinusustentuhan. Anak ng tutsa. Alam mo, lahat ng kaibigan ko, lahat ng katrabaho ko, yan nga ang pinipilit sa akin magkaanak. Wala daw mag-aalaga sa akin. Gago! Sabi ko, may mga nurse naman na sexy dyan na pwedeng bayaran. Ay, hindi, biro lang. Gago! Yan ang lagi. Kahit nga tatay ko sinasabi sa akin, magkaanak ka naman na ba? Wala ka pang anak. Sabi ko, baog ako. Gago! Kaya nung yung inimbentohan niya ako ng kasinungalingan na may anak daw ako, tawan-tawa ako kasi sabi ko, how I wish. How I wish may anak talaga ako. Tapos pag ayaw ko na, bigay ko na lang sa tatay ko, bahala na lang sila mag-alaga, ganun ba? Hindi, naintindihan niyo yung ibig sabihin. Lalo na kung public official ka. Huwag kang masaktan kung hindi naman totoo. Pero kung totoo, masakit talaga. Ontiveros, bakit masakit ba to sa'yo? Ayun ang tanong ko, nasaktan ka dito sa banat namin? Baka naman totoo tong banat namin sa'yo. Kaya ka nasaktan.
Ontiveros, ang hirap sa'yo. Gusto mong tumakbong presidente, ganito ka. Anak ka ng tutsa. Ang presidente, hindi ganyan. Walang presidenteng marupok. Walang presidenteng mahina. Yung ngayon lang. Yung presidente ngayon, sobrang hina. Wala tayong magagawa. Ganyan na talaga yan. Pero ganun di ba? Malinaw na malinaw yun. Huwag kang balat sibuyas. So, kung alam mo yan, bakit mo kami ginaganito? Isa lang ibig sabihin nito. Yung katarantaduhan mong you are a human rights advocate. Kasi yan ang isa sa mga advokasya nito ni Ontiveros Yung human rights advocates mo na estilo pinapalabas sa taong bayan ay isang katarantaduhan. Bakit? Karapatan din namin As a human, we have a right as a freedom of speech as long as we do not invent. We do not invent. Dito sa aming komento, hindi naman kami nag-invento. Invento ba namin yung nag-akusa sa'yo? Nagtaka nga kami. Ang kinasuhan mo kami, hindi siya. Bakit? Kasi ayaw mong direktang madesisyonan ng korte na nagsisinungaling ka? At hindi mo napatunayan na sinungaling si Maurilio? Yung ba? Ibig sabihin nun? Hindi, imagine niyo to Sa dami-dami ng kakasuhan ni Ontiveros, bakit kaming mga nagkomento, hindi yung tao na yon? Unless meron siyang kaso, I do not know. But as of now, ang alam ko, wala pang kaso na, ewan ko correct me if I'm wrong, I'm willing to be corrected. Pero as of now, wala akong nakikitang kaso doon sa tao. Kasi dito sa kaso na to, may lumabas na balita. Kaya lang kasi magulo Magulo yung balita. Sa kaso na to, nagulat ako kasi wala si dito. Wala si Rene dito. Sandali i-double check nga natin, baka mamaya mali tayo. Pero alam ko kasi wala siya dito. So ano ibig sabihin na wala siya dito? Bakit kami ang kinasuhan mo? Ito yung mga kinasuhan niya. Versus Attorney Ferdinand Topacio. Pangalawa talaga ako, Byron Cristobal alias Banat Bay. Jeffrey K. Eric. Si Crisette. KP, kasama ka dito. Congrats din sa'yo. Si Joy Sonsa, si Alex Destor. Alex Destor alias Tio Moreno. Alex! Ang ina mo, Tio Moreno, may pa-Alex, Tio Moreno ka pa. Alex pangalan pa mo pala, ha? Sa gabi, ano pangalan mo, Alex? Tio Moreno sa umaga, sa gabi, ano? So wala si Rene dito. Ay, ba't di mo kinasuhan si Rene? Ibig bang sabihin nun, di mo kaya talagang patunayan na mali siya? O nagsisinungaling siya? Alam mo, this will hunt you down. Maling-mali yung ginawa mong step nung dinimanda mo kami. Sabi ko sa'yo, ibabalik at ibabalik ko sa'yo to hanggang 2028. You just created a monster. Your monster. I'm telling you, ibabalik at ibabalik ko sa'yo to hanggang 2028. Na hindi mo napatunayan na sinungaling kami, na may malis kami sa aming pagsalita at pagbigay opinion doon kay Rene o si Maurilio. Ibig bang sabihin din nun, hindi sinungaling si Maurilio at totoong tinanim nyo lang siya? Nako po, Ontiveros, nayari ka, checkmate ka. Kaya salamat na lang sa napakatikas kong abogadong si Attorney Pizarra. Si Attorney Jordan Pizarra. Jordan, pangalan pa lang panalo na di ba? Jordan Ay, nako. Ontiveros, yari ka talaga dito. Sabi ko sa'yo, yari ka dito. Ito, pag-usapan naman natin itong si